Praise God. Ang ating church po ay may pangalang Jesus Never Change Fellowship. Ang ating pong church ay pinamumunuan ng ating Pastor Ray Calata at Pastor Nancy Calata. Ito po ay nag-umpisa sa damo ng Murong. Nandito pa rin po tayo sa Murong. Ngunit tayo po ay nasa ground floor noon. Dahil po tayo ay nasa ground floor noon, mga kapatid, kung saan po tayo dumaan kanina, nagsimula, pumasok sa gate, pumalik ng hagdan at nakarating sa damo. Ito na tayo po ay nasa third floor na. Mga kapatid, ang ating church ay hindi lamang po binubuo ni Pastor Ray at Pastor Nancy at ni Sister Clay at ni Sister Janine. Ito po ay binubuo ng iba't ibang pamilya na kung saan tinawag ng ating Panginoon. Palakpakan po natin Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil isa ka sa tinawag ng ating Panginoon. Tingnan niyo yung kaliwat kanan niyo, mga kapatid. Masaya ba kayo? Nakatabi niyo ang bawat taong nasa tabi niyo. Ako masaya ako, nakita ko si Brother Mike at si Brother Saito. Praise God. At salamat sa Panginoon dahil binigyan ako ng ano tawag doon? Yung pinaunlakan ako na matagal ko na si Brother Saito na umaten ng church. At salamat sa Panginoon dahil nandito tayo. At pag-uusapan natin, you are part of it. Mga kapatid, ang isang building hindi po mabubuo kung walang pundasyon, walang poste, walang biga, walang pader. Pwede po tumayo yan, mga kapatid, ng incomplete, pero hindi po pwedeng wala yung isa na tatayo ito. At lalong gaganda yan kung makukumpleto ang parts nito. Sa inyong bahay na inuwian, mga kapatid, kapag ikaw ay umuwi, dire-diretso ka ba? Wala bang pinto? Meron. Yung pinto, may hawakan. Kung sakaling may hawakan, baka doorknob yun o kaya lever lang. Ibababa mo, tutulak mo. Yung pinto, wala bang bisagra. Di ba pagka yung pinto, may lock, walang bisagra, pag gano'n mo, ano mangyayari? Tutuwan. Ibig sabihin, sira. Hindi buo. Pag pumasok ka ng pinto, may pader yan, pumasok ka, may bubong, o open. May bubong. So kapag ikaw ay pumasok at may bubong, katulad ng pagpasok natin dito, may kisame na, may ilaw, may liwanag, mayroong comfort na nabibigay. Kung halimbawa ang pagpasok mo ng pinto dito sa church, ang ganda sa baba, bagong pintura na po, di ba? Malinis, may ilaw. Pagpasok mo sa church, pag ano mo, kita mo yung langit. Makulimlim. Ano unang mararamdaman? Uupo ka dyan at makulimlim yung langit. Ano yung iniisip mo? Pakikinggan mo ba yung nagsasalita nito? Iniisip mo, baka muna. Di ba? Eh kung tirik naman po yung araw, pagpasok mo. Tirik yung araw. Wala akong pahayo ah. Paano kaya yun? Di ba? Iba yung naisip mo, pero salamat sa Panginoon dahil pagpalit mo, malinis na, may ilaw na, at pagpasok mo, may kisame, may ilaw, may mga kapatirang nakaupo, at naka-aircon ka pa. Palakpakan po natin natin. Hindi po dyan nag-umpisa ang lahat. Wala po lahat yan nung nag-umpisa ang church na ito. At ito po ay nag-umpisa sa taong ito. Si Pastor Ray Calata. Diba? Pastor, allow me kahit di na ako nagpaalam sa'yo, pero alam ko naman na yung pinagsimulan. Si Pastor ay started as an attendee. Nag-umpisa si Pastor Ray, umatin lang ng Bible study dyan sa ilalim ng kanilang tahanan. Doon po, sa likod ng church na yan, kanila rin po yung lugar kung saan sila noon bata pa at umaten ng paminsan-minsan, no, Pastor? Tama po ba? Paminsan-minsan. Pag may nagtuturo doon,
At salamat sa Panginoon, ang nagturo doon po ay sila Pastor Pepe Vergara po, yung aking lolo. Nag-umpisa ng gawain doon. At nakikinig lang po si Pastor Ray doon lang sa may hagdanan, sa may baitang, kung saan ay hindi pa ganyan na nakaupo. At nag-umpisa rin siya na nung siya ay makapakinig, siya ay naging isang believer o mananampalataya sa ating Panginoon. At nung siya po ay nakakadalo na doon sa gawain sa looban, siya po ay naging youth member. Para bang ito rin yung inyong inyong history, Brother Martin? Ganun ba? Maraming pag tinignan mo yung autobiography ng ating Pastor Ray Calata, mararamdaman mo na parang ako yun na. Nakapakinig ako, niyaya ako eh. And nawa, darating ang panahon, si Brother Mike at Saito, ay maisulat din nila yung kanilang history o yung autobiography na nagsimula rin akong ganito eh. Nayaya po ako hanggang sa nagustuhan ko, makinig ng salita ng Panginoon. At nung si Pastor Ray ay youth member na, then he became the youth president. Siya po ba ay nanatiling nakikinig doon sa gilid ng hagdan? Siya po ba ay nanatiling punta-punta lang kung may oras? Hindi po. Then he became the youth president. Katulad ng sabi ni Sister Janine kanina, mga kapatid, parang yung magkakalink. Parang magkakadugtong. Totoo, connected ang bawat araw mo sa buhay mo nung nakaraan, connected yun ngayon. Kung si Mike at si Brother Saito ay hindi ko naging tauhan dun sa construction project sa Pateros, sila po ba ay mauupo ngayon dito? Hindi po. Kung si Sister Julie ba ay hindi na-meet sila Pastora Nancy, sila po ba at ang kanyang pamilya ay makakarating, makakaupo dito? Si Brother Marty, kung hindi ba ito pinalayas ng kanyang nanay, hindi ba nataway dito at kinailangan maghanap ng matutulugan at dito sa church meron, no? At ngayon po ay ating pianista, isa sa song leader po natin, mga kapatid. So, tagumpay po ang binibigay ng ating Panginoon. After becoming the youth president ng Friends of Father Jesus, he became the assistant pastor o Pastor Pepe Vergara. Meron bang promotion na binigay ang ating Panginoon? Meron. Si Pastor Ray po ba ay pag pumunta doon sa church ng FFJ ay hindi kilala? Hindi po pwedeng hindi kilala. Siya po ay naging kabahagi. Sabi nga ng ating title, you're part of it. Kabahagi ka nito, mga kapatid. And then he became a husband. Pero nung nagkaroon lang po ng tinatawag na pagpakikinig ng salita ng Diyos, nayaya siya, inimbita siya, dumalo siya, then naging masigasig siya, nagbago buhay niya sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Alam niyo bakit, mga kapatid? Dahil mula pa sa sinapupunan ng ating ina, tayo po ay dinisenyo na ng Panginoon para magtagumpay. Palakpakan po natin. Sabi nga, then he became a husband. Why po? Nung siya po ay nandun na sa church, he met Pastora Nancy. Tayo nga po ang ating Pastora. Kaya siguro na yung love ng gusto si Pastor Ray. Tayo po, harap lang po. Kaya pa po natin ating Panginoon. Dinisay ng Panginoon kung paano po magiging masigasig si Pastor. Kung si Pastora Nancy ang tatanungin, ayaw po niya. Ayaw niya magpastor si Pastor Ray. Tama po? Ayaw. Bakit po? Kasi po napakahirap daw ng buhay ng pastor. Pastora Nancy, muli kitang tatanungin. Ngayon, gusto mo bang maging pastor si Pastor Ray? Amen! Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. Sometimes, mga kapatid, ang ating buhay ay binabasi po natin sa kasalukuyan nating kalagayan. Yes.
at sa mga naririnig natin sa iba't ibang tao na mahirap, mahirap, mahirap. Pero hindi nila naisip na ang pinaglilingkuran pa lang nilang Diyos ay Diyos na buhay. Palakpakan po natin. Diyos na may-ari ng lahat, ang Diyos magpakailanman. Mga kapatid, hindi ka pa man matuwid sa harapan ng Panginoon. Mahal ka na niya. Yes. Si Pastor Ray, kung ba nagkaroon, salamat sa Panginoon at binigyan ako ng aking may bahay ako, si Pastor Ray, Pastor Nancy, at yung aming kapatiran din na kasama sa ministry, si Kuya mo at si Ate Teresa. Salamat na bigyan kami ng rest sa Baguio, mga kapatid. Nag-stay po kami for 3 long nights, mga kapatid, 3 long days, mga kapatid. Salamat sa Panginoon at nakagkaroon pa kami ng chance na magkaroon ng ministry doon, makapagdala ng salita ng Panginoon. Hindi lang po sa ordinaryong tao. Ito po ay si champion MMA fighter Edward Fulaya. At salamat sa Panginoon dahil nabigyan tayong pagkakataon na ma-meet siya. At the same time, makapagdala ng salita ng Panginoon dun sa kanyang mga estudyante, mga kapatid. Balik po tayo sa ating mensahe. Sabi nga, then he became a husband. Nung siya po ay naging lingkod ng Panginoon, biniliyayaan siya. Siyempre, sabi ni Pastor Ray, Lord, bigyan mo naman po ako ng supportive na asawa. Pastora, gusto mo ba siya maging pastor? Ayoko po. Supportive. Di ba, mga kapatid? So, then he became a father. Lord, salamat, binigay mo sa akin si Pastora. Bigyan niyo po kami na magagandang anak. Ayan na po, yung dalawang magandang anak. At noon ba, Sister Ja, may pamasahe ka papasok sa school? Sister Clay, may pamasahe? Sakto lang. Sobra-sobra, kailan? Ngayon, sobra-sobra at higit pa. Nawala po, Sister Christine. Grabe, sobra-sobra at higit pa. Balikan po ninyo yung inyong nakaraan 3 years ago. Ganyan ba yung buhay mo? Malungkot ba? O mas masaya na ngayon? May pag-asa ba noon? O mas may pag-asa na ngayon? Yes. Praise God. So, habang inaantay po natin, mga kapatid, ang ating pastor, kasama ko doon sa church ng FFJ, nung youth president po siya, ay member na rin po ako, mga kapatid. Youth member po ako. At every time na mag-anniversary, kami po dalawa yung nagde-decorate sa loob ng church. At salamat sa Panginoon, yung ibinigay po sa aming characteristic, traits, and opportunity and ability, nagagamit pa rin po namin ni Pastor Ray dito sa ating church, mga kapatid. At salamat sa Panginoon kahit na marami po ang member ng church, youth member doon, ay pagdating po ng bandang alas 10, kaming dalawa na lang po natitirang nag-aayos doon dahil nag-uuwian na po yung iba. Salamat sa Panginoon. Then, he became the head pastor of Jesus Never Change Fellowship. Nandito na po tayo ngayon, mga kapatid. And one time, na naginip ako, mga kapatid, dumating ako doon sa lugar ng Pampanga sapagkat nauna na po sila Pastor Ray, sila yung buong pamilya. Naging ano na po namin, regular habit na every Holy Week pupunta po yung buong family sa Pampanga, doon magbabakasyon. And then one time, pagpasok ko doon sa lugar, mga kapatid, doon po kasi sa likod bahay may isa pang maluwag na lugar. Ang dami pong tao, lahat ng taas ang kamay, at pagdating doon sa harapan, ang nakita ko, si Pastor Ray. Actually, hindi pa siya Pastor noon. Ang tawag ko pa, Kuya Ray. Dahil asawa po siya ni Ate Nancy. So, pagdating ko doon, nakita ko si Pastor Ray, si Kuya Ray, nakataas ang kamay, pinapanalangin ang buo, at siya na po ang tumatayong pastor. At sabi ko nga, darating ang panahon, magiging pastor si Kuya Ray. At dumating yung panahon na tinanong ko si Pastora Nancy, whether you like it or not, gusto mo ba maging pastor si Pastor Ray? Nung una, hindi, mga kapatid.
Pero salamat sa Panginoon dahil tinake ni Pastor yung challenge at ni Pastora Nancy. And ngayon, nandito na po tayo. Tayo po ay 15 years na po bilang Jesus Never Change Fellowship Church. At now, for 15 years, He's still standing and moving through. And yung next naman po na si Pastor Ray, yung next po, ako po. Ako rin po ay nandito, salamat sa ating Panginoon. Katulad ng ating buting pastor, ako po ay ipinanganak na sa pananampalataya. Ako po, magkaiba po kami ni Pastor sapagkat si Pastor ay ahead ng konti sa akin, mga kapatid. Pero still looking yan, mga kapatid. At sabi nga, si Pastor ay dumaan sa tinatawag na conversion from original faith napunta sa born again faith, mga kapatid. And magbuti ang Panginoon, mga kapatid, sapagkat tinawag si Pastor Ray. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Ako po ay pinanganak sa pananampalataya ng Vergara family, mga kapatid, na kung saan nagtitiwala sa nag-iisang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Wala pong ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit upang tayo po ay maligtas, mga kapatid. So ako po ay nag-umpisa as children ministry. Kung si Pastor ay sa youth na, nag-umpisa pa po ako sa children. At salamat sa Panginoon dahil nung nag-aasam ako, nagtatanong ako madalas, kailan po ba ako aangat? Promotion ang hinaan, maging youth member. Kasi kaya ako po ano na po ako, grade 6, nagpapantalo na ako lagi. Kailangan kasi parang gusto ko nang maging youth katulad nila, mga kapatid, ay member na sila ng youth. Then dumating po yung panahon na ako po ay naging youth member. At dumating din po yung panahon na nung ako po ay youth member na, salamat sa Panginoon, nagagawa katulad nila Brother Mardik, nila Brother Moy. Si Brother Moy, dumaka ba sa children's ministry? Hindi na no? Youth na kaagad no, mga kapatid? Cute na Praise God. Salamat sa Panginoon. Kung titignan po natin, mamaya mga kapatid, pag uwi nyo sa bahay, kumuha kayo ng kaprasong papel, sulat nyo, kailan ba ako nakakilala sa Panginoon? Ano ba ginagawa ko noong 1985? Noong 1995? 2005? Yung ganun. Tingnan nyo mga kapatid, gaano nag-improve ang buhay mo? Parehas pa rin ba? Na simula nung marinig mo na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay. Parehas pa rin po ba? 100% sure ako, nagbago na ang buhay ko papunta sa tagumpay. Palapakan po natin po. Then, I became a husband din, mga kapatid. At yan ang aking may bahay, si Sister Deng, kapatid ng ating Pastora Nancy, mga kapatid. At ako rin po ay naging isang ama. Andiyan po ang aking 5 anak. Si Pastor Ray, 2 lang po. Ako po ay 5. Lalaki, babae, lalaki, tapos 2 babae po, kambal po sila. Yung isa pong tumutugtog dito, si Sister Erich, ay bunsong anak ko po, isa po sa kambal, na gumigitara na rin po, at si Sister Erin naman, gumigitara na rin po, at nagsosong lead na rin po sila, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. And now, a minister of Christ in Jesus Never Change Fellowship Church. Salamat sa Panginoon dahil part ako ng Jesus Never Change family. Alam niyo mga kapatid, napaka-importante po sa isang tao na may kinabibilangang pamilya. At ikaw po ay kabilang sa Jesus Never Change family. Mga kapatid, ito po ay church ng ating Panginoon. Hindi po magtatagumpay ang gawain ito kundi dahil sa ating Panginoon. Pero habang pinagtatagumpay ng ating Panginoon ang gawain ito, ikaw po ay binigyan ng tinatawag na nakaatang na responsibilidad. At sa responsibilidad na ito, mga kapatid, ikaw po ay may dapat gampanin. Ito po ay una, papurihan ng ating Panginoon.
Pangalawa, tulungan ang ating pastor. Ang ating church, mga kapatid, ay 15 years. Sino po ang nandito na nung first year? Sino po yung nandito na nung ika-5th year na, mga kapatid? Sino po yung ika-10th year na, within the 10th year, 10 years na? Or within the 10 to 15 years, sino po? Lahat po. So mabuti po ang Diyos, mga kapatid, sapagkat ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito ay you, who are you? You, who are you? Ikaw, sino ka? Sino ka sa pananampalataya sa Panginoon at sino ka sa gawain ng Jesus Never Change Fellowship? Sabi niya, unbeliever ka dati. Happy-go-lucky. Sino po yung happy-go-lucky? Yung bahala na. Kung ano man ang bigay ni Lord, yun na yung gagawin ko. At no direction. Saan ba ako pupunta? Sa Paho ba? Sa Nueva Ecija ba? Sa Tondo ba? Sa Palok ba? Sa Dimasalang ba? Dangwa? Saan kaya pupunta? Sa May Paho Market ba? Di ba? Walang direksyon. Sinner, makasalanan. Lahat po tayo, mga kapatid, makasalanan. Wala pong ni isa na nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Unsure if He will be alive tomorrow. Sino po ang sure na bukas buhay ka pa? Wala po. Pero ako po masasabi ko ngayon na buhay ako bukas sa kalooban ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. May karamdaman, you're sick. Noon, ngayon tayo po ay pinagaling na ng ating Panginoon. Without healing sa Panginoon, meron kagalingan. Without hope, noon yun. Yun ka pa ba ngayon, kapatid? Yun ka pa ba? Unhappy and always complaining. Ano ba naman yan? Magbabayad pa ng 400? Thanksgiving. Tapos magbabayad ng 400. Kapatid, pinagpala ka ng Panginoon. Yes, amen. Hindi ka pinalo. Ikaw po ay pinagpala. Palakpakan po natin natin. Sabi po sa Exodus 17:18 to 13, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, "Come, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands." Mga kapatid, ito po yung kwento sa Biblia, sa Exodus, kung saan nasa labas na po sila ng Egypt. Sila po ay malaya na po. At nung panahon na namumuno pa po si Moses sa kanila, sila po ay inatake ng grupong Amalekites. Mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito ay patungkol sa bawat isa sa atin. Ito po ay patungkol sa bawat isa kasama sa pinagpala ng ating Panginoon. Lahat ng pinagpala po ng Panginoon, taas po ang kamay. Gusto ko kung makita kung i-claim mo na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Kung ikaw ay pinagpala ng Diyos, number one pagpapala na tinanggap mo ay kaligtasan galing sa ating Panginoon. Simula pa lamang po nang ikaw ay tumanggap at pinili na sumunod sa ating Panginoon, ikaw po ay naligtas na. Wala pong ibang paraan para maligtas ang tao. Hindi po yung kagalingan mo na sumunod sa utos, hindi kagalingan. Bago ka pa man, tandaan mo, naging masunurin sa utos, ikaw po ay sinagip na ng Panginoon. Ikaw po ba ay
Ang ating Panginoong Hesus ba ay napako sa krus after mo tumanggap sa Kanya? Nung makita ba ng ating Panginoon na matuwid na ang iyong daan, siya po ay nagpako sa krus? Hindi po. Ibinigay muna po ng ating Panginoon ang kanyang sarili upang tubusin ang kasalanan ng mundong ito para sa iyo na hindi pa man ipinapanganak noon. Ngayon kapatid, tumanggap ka ng regalo ng biyaya ng Diyos. Ikaw po ay naligtas na. Yes. At ang ginagawa mong pagsunod sa utos ng ating Panginoon ay bunga ng iyong kaligtasan tinanggap kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin natin Panginoon. Wala pong ibang paraan. Kahit pa magpakatira pa ka dyan, lumuhod ka ng lumuhod, papunta sa simbahan, mag-pray ka ng nakadapa sa ating Panginoon, hindi ka maliligtas, hindi mo kaya iligtas ang sarili mo kung hindi mo totoong tinanggap ang ating Panginoon. Kung nagpapakita ka lang na maglalakad ako ng mahabang para maipakita sa lahat na ako ay nagsisi ng kasalanan, hindi, mali kapatid. Hindi kayang gawin ng galing mo na iligtas ang sarili. Kapatid, kung may magsasabi man na dapat ikaw ay maging matuwid muna para ikaw ay maligtas, mali po mga kapatid. Meron pong isang insidente sa Biblia mga kapatid. Ako ay naniniwala na alam ninyo po lahat. Ilan po ang nakatayo ay na krus sa krus ng Kalbaryo ng panahon ng ating Panginoon Jesus? Isa lang po ba? Tatlo. Asa ng ating Panginoon? Nasa gitna. Nasaan yung isa? Nasa kanan. Nasaan yung isa? Nasa kaliwa. Gusto niyo pa bang i-mostra ko kung sino nandito at nandito? Pagpatayo? Huwag na po. Pero ito po yun. Ilan po? Sabi nga ng isang tanong, sino raw? Pagkamatay ng ating Panginoon, sino ang unang pumasok sa langit? Alam niyo po ba mga kapatid sino? Yung nandito na isang nakapako. Bakit pinako? Bakit po? Ano po ang hatol? Lahat ng tao, sabi, ipako sa krus. Bakit? Kasi makasalanan. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang nag-iisang ipinako sa krus na walang bahid ng kasalanan. Pero yung dalawa, kaya nakapako, magnanakaw, mamamatay tao, makasalanan. Pero mga kapatid, yung isa po, sinasabi ng Panginoon, sasama kita sa paraiso. Naligtas po ba siya? Nagpakatuwid muna ba siya? Katulad ng ginagawa at iniisip niyo ngayon na kailangan kong maging matuwid sa harapan ng Panginoon para ako'y maligtas. Ginawa ba ng tao? Hindi. Kaya basagin niyo na ang inyong sarili na ako'y makasalanan, hindi ako maliligtas. Pag tinanong ka ngayon, makakarating ka ba sa langit? Ligtas ka ba? Dapat karapatan at may power at mayroong kang tinatawag na disposisyon na sabihin, ligtas ako dahil sa Panginoong Jesucristo. Hindi kasi ko ano kasi, may ginagawa pa kasi kung mali. Tandaan mo kapatid, kung ikaw ay totoong tumanggap sa biyaya ng Diyos, binago ka ng Panginoon. Yung kasalanan, wala na pong puwang, kapangyarihan at puwang sa buhay mo. Why? Yung conviction, bakit po? Nag-uumpisa by the renewing of our mind. Ay Lord, salamat po. Binigyan mo ako ng pagkakataon at ngayon ako po'y susunod dahil po ako'y iniligtas mo na. Ako po'y nagbago mga kapatid, hindi dahil po gusto kong maligtas. Ako po'y nagbago mga kapatid dahil naramdaman ko na mahal pala ako ng Panginoon. Na paggawa ko pala ng mali ay walang puwang sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po magtataas ng pangalan ng ating Panginoon at higit sa lahat, hindi magbibigay ng magandang buhay dito sa mundo ito. Sure po ako na ang kaligtasan ng ating Panginoon na ibinigay sa atin ay hindi mawawala. At kailanman mga kapatid, ang ating pupuntahan
ay langit. Hindi kailanman matatanggal sa pangalan ng aklat ng buhay yung pangalan mo dahil, oy, nakagawa ng mali, burahe. Oy, sulat ulit kasi tama ginawa. Ay, burahe, gumawa na naman ng mali. Ay, sulat ulit kasi tama naman. Tama, Brother Jesus. Andito po si Brother Jesus sa harapan natin ngayon. Yes. Si Brother Jess, tama. Ang buong pangalan, Brother Jess, Jesus. Jesus. Jesus, ano pinili mo, Brother Jess? Aling Buyogin. Ang ganda na ang pilito ni Brother Jess. Jesus Alin Buyogin. Nagkamali si Brother Jesus, Brian! Sulat natin si Brother Mike kasi maganda yung ginawa. Ay, nagkamali na naman si Brother Mike, Brian mo ulit. Ganun ba ang ating Panginoon? Mali yan. Mga kapatid, tandaan po natin. Hindi po kaya ng ating mga matutuwid na gawa na dalhin tayo sa langit. Hindi po. Kahit na magpakabuti ka ng gusto, hindi ka madadala sa langit. Pero sa ginagawa mong mabuti, kapatid, ikaw ang unang nagbebenepisyo. Why? Number one, kung hindi ka gagawa ng mali sa iyong kapwa, may tinatawag kang kapayapaan. Wala kang kaaway. Yes. Kung ikaw ay tapat sa iyong trabaho, wala kang magiging wild na boss. Di ba, Brother Saito? Kung ikaw ay tapat sa pera, hindi iyo, ibinibigay mo, binabalik mo. Walang pagpapalang maharangan patungo sa iyo, mga kapatid. Bakit po? Yung pera na dapat sa iba, kinuha mo, ibig sabihin, pinagpala ka ng Diyos, pero hanggang dun lang. Kapag ikaw ay nagbalik ng pera sa tamang tao na may-ari niyan, ibig sabihin, higit pa riyan ng pagpapala para sa iyo na tatanggapin mo. Karanasan ko po yung mga kapatid, hindi ko po nasasabi yun dahil haka-haka. Nung ako'y nagbalik ng halagang 50,000 doon sa supplier, nagtaka kami bakit may deliver. Mga kapatid, sabi niya sa akin, ba't ibinalik mo kung na ibang kontraktor yun? Hindi na yung binalik. Sabi ko, higit pa riyan ang pagpapalang ibibigay ng Diyos sa akin. Alam niyo mga kapatid anong binigay? Yung buong 168 mo, ako gumawa. 11 years na blessing ng Panginoon. Walang pati. Kapraso lang po yun. 50,000 lang. Sabi ko nga, kung akaangkinin ko to, pera na to. Pero para yan sa kanya, hindi yan akin. Higit pa riyan ang ibibigay ng Diyos. Mga kapatid, nagbilang ang hila ko, hindi. Ipinagmalaki ko ng Diyos na pinaglilingkuran ko ay Diyos na buhay. Palapakan po natin natin Panginoon. Sabi mga kapatid ni Moses, Moses said to Joshua, yung kanyang assistant, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Yun. Ayan. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. Sabi ni Moses, labanan mo. Bumaba siya, pumili siya ng mga tauhan at lumaban sa Amalekites. As Moses had ordered. Kung paano inutos ni Moses. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. Sila naman po, katulad ng instruction sa kanya ng Panginoon, pumanig siya dun sa hill, kasama si Aaron at si Hur. As long as Moses held up his hands, nakataas po ang kamay. Habang nakikipaglaban po sila sa baba, nakataas po ang kamay, dalawang kamay ni Moses. Ang ating pastore, mga kapatid, every day, nagtataas ng kamay sa ating Panginoon. Ipinapanalangin ng lahat para sa kaligtasan, kagalingan, at tagumpay. Sabi po, the Israelites were winning. Pag daw nakataas sa kamay ni Moses, nananalo ang Israelites over Amalekites. But whenever he lowered his hands,
Pagka ibinaba na, nangalay, napagod, the Amalekites were winning. Kung 100 yung dumating, 100 sa 100, at nagiging 30 na lang yung Amalekites, dahil po napapagod na si Moses, mga kapatid, at bumababa ang kamay, nauubos din sila unti-unti. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up on one side, one on the other, so that his hands remained steadily till sunset. So Joshua overcame the Amalekites' army with the sword. Palapahan po natin. Ang ating Pastor Ray, nakataas ang kamay. Nandiyan po ba kayo para halayan ang kanyang kamay? Nandiyan po ba kayo para panatiliing nakataas ang kamay? Katulad ng ginawa ni Aaron at Hur, nung si Moses po ay nangangawid na, nangangalay na, napapagod na, naglagay ng upuan para makapahinga at umupo. Pero nakataas pa rin ang kamay at hawak-hawak nila dalawa. Kapatid, 15 years na po ang ating church. At salamat sa Panginoon kung babaguhin natin ang kwentong ito. Babaguhin po natin, mga kapatid, papalitan lang natin yung pangalan. Yung pangalang Moses, papalitan natin Pastor Ray. At yung pangalang Aaron, papalitan natin Brother Chris. Ngayon, sino po si Hur sa inyo? Habang si Pastor Ray ay nakataas ang kamay, si Brother Chris nandun, nakaalala. Ngayon, may isa pong hinahanap dito sa kwentong ito na nandito ngayon sa inyo. You are part of it. Yung tagumpay na tatanggapin ng Jesus Never Change Fellowship ay tagumpay natin lahat. Sino po yung isang nakahawak? Sino po yung gustong humawak? Gustong umalalay kay Pastor Ray? Mga kapatid, tanungin mo yung iyong sarili. Salamat sa Panginoon, doon pa man binigyan ako ng pagkakataon na umalalay kay Pastor Ray. At yung tagumpay ni Pastor Ray, mga kapatid, ay tagumpay ko rin. Yung tagumpay ng pananalangin ni Pastor Ray ay tagumpay po nating lahat. Si Pastor Ray lang po ba ang nalalamigan sa aircon ngayong nakabukas dito habang nag-preach? Hindi po. Si Pastor Ray lang din po ba ang naliliwanagan ng ilaw na nandito habang nag-preach? Habang nagpapatuloy si Pastor Ray na maglingkod sa Panginoon, si Pastor Ray lang po ba ang nagagandahan sa lugar na kanyang kinalalagyan? Hindi po. Ngayon, kapatid, hanggang kailan mo iaangat ang kamay ni Pastor Ray para magtagumpay ang church na ito? Pinangako na ng Panginoon, kung babasahin po natin yung Exodus, ipinangako na ng Panginoon ang tagumpay sa battle. Ipinangako na kay Moses na magtatagumpay kung patuloy niyang iaangat at pupurihin ang ating Panginoon. Ipinangako na rin kay Pastor Ray na patuloy na palalaguin ang lugar na ito para ramihin ng miyembro ng Jesus Never Change Fellowship at ililipat tayo sa mas malaking lugar noon pa man. Kasama ka po. Kapatid, you are part of it. Hindi kailanman nawalan ng saysay ang pag-upo mo dyan. Hindi kailanman nawalan ng saysay ang pakikinig mo. Hindi kailanman nawalan ng saysay ang pananalangin mo para sa ating pastor. At higit sa lahat, hindi nawalan saysay ang pagbibigay mo ng tithes and offering, ang pagdalo mo tuwing Sabado at tuwing Linggo, ang pagdalo mo tuwing Miyerkules ng gabi. Mga kapatid, kung ikaw po ay nakakadalo pa lang ng Linggo, sikapin niyong dumalo rin ng Miyerkules. Mga kapatid, bakit po? Sapagkat kung ikaw po ay dumadalo lamang ng Linggo, ikaw po ay ordinary attendee pa lang.
Pero kung ikaw ay gumaganap na sa iba't ibang bahagi ng gampanin ng church na ito, every Wednesday, Saturday may mga children's ministry, tapos Sunday may regular service. Mga kapatid, ikaw po ay kabahagi ng kabuuan ng church na ito. Yes. Ngayon kapatid, tanungin mo ang iyong sarili. Gaano ko nakatagal hinahawakan ang kamay ni Pastor Ray para manatiling nakataas kahit siya'y pagod na? Sino ba ang ipinapanalangin ni Pastor Ray na magtagumpay? Sino ba ang inalalapit ni Pastor Ray para pagpalain ng Panginoon? Sino ba ang ipinapanalangin ni Pastor Ray para gumaling? Sino ba kapatid ang nagtatagumpay, tumatanggap ng tagumpay kapag dininig ng Panginoon ang panalangin ni Pastor Ray? Ikaw ba? Kapag ikaw ba ay nagtagumpay, naalala mo ba si Pastor Ray? Ang kanyang pamilya na isinakripisyo noon. Kaya una mong ipinakita yung biography ni Pastor Ray para makita po natin na hindi nagdra-drive ng fortune si Pastor Ray noong paman. Hindi po. Ipinakita ko po yung biography ni Pastor Ray para makita nyo gaano kabuti ang ating Panginoon sa ating lingkod. Ipinakita ko ang buhay ko mga kapatid para makita rin po natin na hindi po kami nag-umpisa na mayaman na pinagpala ng sobra-sobra. Kami po ay nagtagumpay dahil po sa Panginoon. Malapakan po natin. Ang church nito ay tatagal pa, magtatagumpay pa, lalaki pa ang church building dahil po sa ating Panginoon. Ngunit inatasan ka ng Panginoon, kapatid, upang maging kabahagi sa paglago ng church nito. Hindi ka umuupo dyan para lang, gumaling ako, gusto ko kasi magpa-pray kay Pastor, gumaling ako. At pag galing mo, umalis ka. At pagka nagkasakit ka, babalik ka, magpapapray ka ulit. Ano tawag po doon? Naghanap ng doktor. May consultation fee. Di ba po, pag may sakit ka, dali natin sa ospital, may bayad eh. Dali natin doon sa doktor, sa clinic, ay may bayad eh. Ayaw mong may bayad. Kay Pastor na lang. Dapat pag pinagpala ka, Pastor, pagalingin na, sana ako ni Lord, pinagaling ka. Pastor, pray mo na rin, magkatrabaho ko, nagkatrabaho ka. Pagkatapos na naman, ang saya mo, ang dami mong pagpapala, hindi ka bumabalik sa church, kahit kay Pastor, hindi ka bumabalik. Kasi dami mong pagpapala. Nung wala na naman, balik na naman ako kay Pastor. Pastor, pag-pray mo ako. Tandaan niyo ito, kapatid. Si Pastor, malakas sa Panginoon. Eh, paano ko sabihin, Pastor, huwag mo na bigyan ng trabaho to, Lord? Ayun sa tingin mo, nagpapapray ka eh. Meron po ako narinig ganito. Pastor, pwede po ba magpapray? Ano yun? Mabigyan po sana ako ng trabaho. Para regular na po akong maka-attend ng church, may pamasahe po ako. Pinag-pray, pinakinggan ni Lord, si Pastor. At nagkatrabaho si brother. Nakakasalubong ngayon ni Pastor, brother, linggo ngayon ah. Pastor, busy kasi ko eh. May trabaho na kasi ko, Pastor. Ganun ba? Ano gusto mo, brother? Pag-pray natin, mawala yung trabaho mo. Diba? Linggo! Hiniling mo magkatrabaho. Dapat ganito. Pastor, sana po magkatrabaho ako, pero wag po maapektuhan yung paglilingkod ko sa Panginoon. Pastor, may trabaho, may negosyo na ako saan? Sa Bataan! Ha? Paano ka? Uuwi po ako. Tuwing Sabado ng gabi. Para makadalo ko ng Sunday na Brother Jonas. Brother Jonas, nasaan ka? Dito sa Bataan, pagod na pagod ako, Pastor. Hindi po ako makauwi. Diba? Praise God. Salamat sa Panginoon. Dito si Brother Jonas. Praise God. Our men's president. Yes. Amen. Amen.
Sabi nga mga kapatid, baliktarin daw natin yung pangalan, tanggalin natin. Si Pastor Ray, si Brother Jonas na yung isa, sino naman yung isa? Mga kapatid, dalawa po ang kamay ni Pastor Ray. Ang kailangan po yung dalawang tao na palaging sumusuporta sa kanya sa pananalangin sa Panginoon upang hindi siya mapagod. Mga kapatid, naranasan niyo po ba magtrabaho na ikaw lang mag-isa? Wala kang kasama, wala kang kausap, Brother Saito, no? Naghahanap to ng kasama, no? No, Brother Mike. Wala kang kasama, sir, ako lang mag-isa rito. Nakakatakot, di ba? Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. 15 years na po ang Jesus Never Changed Fellowship. At nakita po natin gaano po pinagpala ng Panginoon ang ating Pastor Ray. Palakpakan po natin ating Panginoon. Baka may hindi pa po nakakilala sa inyo kay Pastor Ray sa member natin. Maliban po sa bisita natin. Brother Saito, si Pastor Ray ang katabi mo Baka hindi mo makilala si Pastor Ray. Praise God. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Si Brother Nonoy nandito, pinagaling ng Panginoon. Patay na, nabuhay pa. Pinagtiyagaan ng ating Pastor Ray, Pastora Nancy na ipanalangin sa ospital, ipanalangin sa Panginoon. At one day, muntik pa silang matakot. Nakala nila multo yung dumating. Buhay si Brother Nonoy, malakas at nagpapatuloy. Praise God. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Pero ito po yung pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. Ang tagumpay ni Pastor Ray ay tagumpay po nating lahat. Ang tagumpay po ni Pastor Ray ay tagumpay ng ating Panginoon. Ngayon, kapatid, gusto mo bang makasama? Gusto mo bang maging kabahagi sa mas malaking church building na ibibigay ng Panginoon? Kailangan ko po ng mga tauhan na gagawa nito. Kailangan ko po ng mga kabahagi na magbibigay ng pondo para maitayo ito. Kasama ka po doon. Kailangan ko rin ng mga kasamang mag-pray para matuloy ang church building na bago ibibigay ng ating Panginoon sa 1,000 square meter na ipinangako ng ating Panginoon. Ang sabi ng iba, may lote na ba kayo? Ang sabi ko naman, maraming pag-aari ang Diyos ko. Ang Diyos ko ang may-ari ng buong mundo. Ibibigay ng Panginoon ang inaasam nating 1,000 square meter na church building. Praise God, mga kapatid. Ako po ay tinalaga ni Pastor Ray upang magtayo ng isang church building sa 1,000 square meter lang. And tinanggap ko po ang hamon na yun sa pagtitiwala ko sa ating Panginoon. Bakit po, mga kapatid? Naranasan ko na noon na wala, naranasan kong magkaroon, at naranasan kong patuloy na umuunlad ng buhay dahil sa Panginoon. Kapatid, kabahagi ka sa Jesus Never Change Fellowship. Kabahagi ka sa kaharian ng Panginoon. Ikaw na lang po ang bahala kung gugustuhin mong gampanan ang bahaging ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Palapakan po natin ating Panginoon at ibinabalik ko po ang lahat ng kapagihan sa atin. Kaya tunay na napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God, nakita po natin na ang ating church, ang ating iglesia ay nagtagumpay dahil sa ating Panginoon. Amen? At hindi po namin kaya mag-seto, mga kapatid, kahit pamilya. Kaya nga you are part of it. Amen? Salamat sa Panginoon, may mga malalay sa amin, may mga katuwang kami. Praise God, kumbaga kami lang ng kumbaga sa pelikula, bagamat hindi ka man mabanggit, kasama ka doon sa casting. Amen? Praise God. At sa Diyos ang kapuwihan, mga kapatid. Amen? At praise God na isa ka sa bahagi nito, mga kapatid. Amen? At yung maliit na bagay na ginawa mo, mga kapatid, ay nakikita ng Panginoon. At hindi walang kabuluhan ng mga kapatid. At marami pa, mga kapatid. Malayo pa yung journey natin, mga kapatid. At praise God na di
Diba? At asahan po natin, inasahan ko na kayo pong lahat ay magiging bahagi noon, mga kapatid. Yes. Praise God. Palakpakan po natin lahat.